San IPOV. Babe, ituloy na natin ang naudlot nating plano na magpakasal, narinig kong wika ni Draco sa akin, habang nagtitimpla siya ng gatas para sa aming kambal. Pareho kaming nasa loob ng nursery room ngayon, at magkatuwang sa paghihelay ng aming quadruplets na sina Aliyah, Arabella, Zale, at Adrian. Saglit pa akong natigilan sa biglaang pag-open topic ni Draco tungkol sa aming kasal. Lumingon ako sa kanya, at nakikita ko ang excitement sa kanyang mga mata. Okay babe, ikaw ang bahala. Kinakabahan lang ako, baka dumating na naman ang araw na biglang humandar na naman ang selos mo, at maisipan mo kaagad na makipag-divorce sa akin, hindi na talaga ako babalik sa iyo, sagot ko sa kanya, bagaman may himig pagbabanta ang tono ng boses ko. Lumapit siya sa akin at malambing akong niyakap sa aking likuran, habang ang mga kamay niya ay nakapulupot sa aking baywang. Binaon niya ang kanyang mukha sa aking leeg, at naramdaman ko ang masuyo niyang paghalik sa likod ng aking tenga. Agad naman na nag-init ang buo kong katawan, dahil sa ginagawa niya. Hinding-hindi na ulit mangyayari yun babe, dahil ngayon pa lang pinapangako ko na sayo. Na lahat ng desisyon mo ang siyang masusunod sa pamamahay na ito. Lahat ng sinasabi mo iintindihin ko. Ayoko nang maulit pa ang nakaraan babe, kaya susundin ko lagi ang bawat naisin mo. Narinig kong pabulong na wika niya, habang hinahalikan ang aking tenga pababa sa leeg, hanggang sa damapo sa kung saan. Lalo pang nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan, nang dumampi ang bawat maiinit na mga halik niya sa aking balat. Alam na alam talaga niya ang kahinaan ko. Kaya minsan sa labas ko siya pinapatulog, dahil anytime bibigay na talaga ako sa kagustuhan niyang malambing ako, kapag ganito na palagi ang mga galawan niya. Babe, ano ba? Umalis ka nga muna dyan, baka mabitawan ko si Aliyah. Huwag mong sabihin makikiagaw ka pa sa gatas niya. Alam mo ikaw parang hindi ka pa nagsasawa. Halos 3 buwan pa lang itong mga anak mo kung hindi pa ako umiinom ng pills tiyak next year. Mangganganak na naman ako, buti sana kung paisa-isa lang, puro pa kambal yang pinapapasok mo sa mattress ko, nagmamaktol na wika ko kay Draco. Agad namang kumalas siya sa pagkakayakap sa likod ko. Nakita ko ang pagsilay ng pilyong ngiti sa labi niya. Mabilis niya siniil ng isang mainit na halik sa aking labi, habang pangingiting umalis at pumunta sa 3 kambal, na ngayon ay nakahiga na sa kama. Kailan mo balak na magpakasal tayo? Tanong ko sa kanya nang makabawi na ako. Next month babe? Agad din niyang sagot sa akin, na waring nakahanda na ang lahat. Ano, seryoso ka babe? Bakit ang bilis naman? Di ba 2 linggo na lang next month na? Ang tanong ko ulit sa kanya. Hindi na ako makapaghintay, na maging ganap na kitang asawa babe. Don't worry, next week darating na ang wedding gown na pinagawa ko para sayo. Plano ko sanang sorpresahin ka, kaso hindi na ako nakatiis, kaya sinabi ko na lang. Mahirap na baka isa sa mga araw na ito, biglang magbago ang isip mo at iwanan mo pa kami ng mga anak mo. Agad akong sumimangot sa mga narinig ko galing sa kanya. Babe, kung sino man sa atin ang may balak na mang-iwan, alam kong hindi ako yon. Mas pipiliin ko pa ang mamatay ulit, kaysa iwanan ko kayo ng aking mga anak, matapang kong sagot sa kanya. Nakita ko ang saya sa kanyang mga mata. Alam ko naman yun babe. Kaya nga kita mahal na mahal Siya nga pala tungkol sa kasal natin, naayos ko na ang lahat. Plano namin ni Lolo Harry na dito na lang tayo magpakasal sa New York, kasi dito naman lahat ng pamilya mo. Huwag kang mag-alala, lahat ay nakahanda na, dahil may kinuha akong isang sikat na wedding planner, na siyang mag-organize ng kasal natin, mula sa simbahan at maging sa reception. Ang gagawin mo na lang ay ang ihanda ang iyong sarili, para sa nalalapit na kasal natin, malambing niyang sagot sa akin. Sumang-ayon na lang ako sa kagustuhan niya, dahil lumalaki na rin ang mga anak namin. Nagtatanong na nga sila kung bakit hindi nila dala ang apelyido ng kanilang ama. Kaya naintindihan ko rin si Draco, kung bakit niya minamadali ang kasal namin. Pagkatapos naming ilipat ang quadruplet sa kani-kanilang crib, agad naman akong niyaya ni Draco na bumalik na sa aming silid. Pinukulan ko siya ng masamang tingin, dahil alam ko na kung bakit nagmamadali na naman ito. Halos gabi-gabi talaga hindi na ito uma-absent sa schedule niya. Babe naman, parang hindi ka na nasanay sa akin.
Hayaan na muna nating matulog ang mga anak natin. Lahat ng silid nila may mga hidden camera, kaya agad nating makikita sa kwarto natin, kung ano ang mga nangyayari sa loob ng silid nila. Schedule ko ngayon babe, huwag mong sabihin na nakalimutan mo na, pagmamaktol niya ng mahalata ang pagka-disgusto ng mga tingin ko sa kanya. Parang nakakatawa ang mukha ng asawa ko, habang nagpapadyak ng kanyang mga paa. Na parang bata sa harapan ko. Daig pa nito si Alaric kung magtampo, kapag may hinihingi siya na hindi ko maibibigay. Halika na nga, napaka-owa mo talaga, natatawa kong sagot sa kanya. Nagulat pa ako nang bigla niya akong binuhat palabas ng nursery room, at malalaki ang kanyang mga hakbang na pumasok sa aming silid. Nararamdaman ko ang tuwa niya dahil pumayag ako. Ewan ko ba, parang nasanay na nga ako, na halos gabi-gabi ito na ang aming ginagawa. Kinabukasan, nagising ako na wala na sa tabi ko si Draco. Marahan akong bumangon at naglakad papunta sa terrace sa labas ng aming silid. Mula sa aking kinatatayuan, makikita ko sa di kalayuan si Draco na tinuturuan si Adira kung paano lumangoy. Samantalang si Alaric naman, ay masayang nakipaghabulan sa mga kaibigan niya, na anak din ng mga kasambahay namin. Nang mapagtanto kung okay naman sila, ang CCTV monitor naman na nakakonekta sa loob ng nursery room ang aking tiningnan. Mahimbing pa rin ang tulog ng quadruplets. Effective talaga ang mga paraan ni Draco sa pag-aalaga ng mga anak niya. Kahit napagod na siya dahil sa gabi-gabi na kaming nakakailang trabaho sa kama. Hindi pa rin niya nakakalimutan na gumising ng madaling araw. Upang ipagtimpla ng gatas ang mga anak niya. Ang dahilan niya, gusto niyang bumawi sa akin. Dahil wala siya sa tabi ko, noong mga panahong ipinagbubuntis ko ang dalawang kambal niya na sina Alaric at Adira. Lumabas ako ng aming silid, at nakasalubong ko si Diana ang bagong nurse na pumalit kay Aramay. Minsan, hindi ko rin maintindihan ang sarili ko, kung bakit sa tuwing kinakausap ko si Diana. Parang pamilyar sa akin ang boses niya. At ang mga mata niya kapag nakatitig sa akin. Parang nakikita ko si Sandra. Hindi naman pwede na si Sandra siya, dahil iba naman ang mukha niya. Medyo magkahawig nga lang sila sa mata at pangangatawan. Nag-apply kasi ito sa hospital branch namin dito sa New York, at timing din naman dahil nagpaalam si Aramay na uuwi muna sa probinsya, kaya siya na ang nagpresenta para maging kapalit ni Aramay. Okay naman lahat ng mga employment records niya at experience, kaya pumayag akong isama siya dito sa mansion. Ma'am Sanaya, tamang-tama nakahanda na po ang almusal. Tatawagan ko pa po sana kayo sa silid niyo, mabuti pababa na rin po pala kayo, agad akong nakabawi nang marinig ko ang boses ni Diana. Sige, pababa na rin ako. Pupuntahan ko muna ang aking mag-ama sa labas, nakangiti kong sagot sa kanya. Ako na lang po Ma'am Sanaya. Balak ko rin kasing dalhan ng towel si Sir Draco, kaya ako umakyat para kukuha ng towel sa kwarto nyo. Saglit pa akong nagulat sa naging sagot niya. Bakit parang nahahalata ko nitong mga huling araw, na napalapit si Diana sa asawa ko. Ipinilig ko ang aking ulo, bago ibinaling sa kanya. No, it's okay. Ako na lang ang tatawag, at magdadala ng towel sa kanila sa labas. May pag-uusapan pa kasi kami ng asawa ko, tungkol sa kasal namin. Diniin ko pa talaga ang salitang asawa ko, para malaman niya kung saan siya lulugar. Parang iba kasi ang pakiramdam ko Sa lahat ng ayaw ko, yung mayroong nangangahas na agawin ang asawa ko. Agad na akong tumalikod, at kinuha ang towel sa silid namin. Pagkababa ko, nagtataka pa ako nang makita kong nakatapis na ng tuwalya si Draco, at makakasalubong ko siya sa hagdan. Si Adira naman at Alaric, ay nakapasok na rin sa kani-kanilang silid upang magbihis. Babe, kanino galing ang towel mo na yan? Ang tanong ko kay Draco. Binigay sa akin ni Diana babe. Nakasalubong ko siya sa labas, kaya ginamit ko na lang. Wala kasi akong makita na towel doon sa shower room sa labas, nakalimutan siguro nilang lagyan ulit, parang baliwalang sagot niya sa akin. Hindi niya nahahalatang parang sasabog na ako sa sobrang selos. Ganun ba? Mabuti naman, gumagamit ka na pala ngayon ng towel ng iba, sabay talikod ko sa kanya, at padabog na bumalik sa silid namin. Pinipigilan ko ang aking emosyon, upang hindi niya mahahalata na nagseselos ako. Nakita kong nakakunot ang noo niya,
habang papasok sa silid namin, kaya nagpanggap ako na kunwari busy sa aking ginagawa. Babe, ano na naman ba ang pinagmamaktol mo? Nagseselos ka ba kay Diana? Mahinang bulong niya sa tenga ko, at parang gustong tumayo ng mga balahibo ko sa katawan. Dahil sa ginagawa niyang mainit na paghalik sa likuran ng tenga ko, na alam niyang pinaka-weakness ko sa lahat. Gayunpaman hindi pa rin mabubur ang selos na aking nararamdaman. Wala pa rin ako sa mood na pansinin siya. Nagkunwari akong busy pa rin sa pagsusulat. Ilang sandali pa'y binuhat na niya ako, upang kondongan. Agad na naman akong nataranta nang, maramdaman ko ang isang bagay na parang nakadikit banda sa aking likod. Napalunok ako sa aking laway, at agad na ibinaling ang tingin ko sa kanya. Nakita ko ang nakakaloko niyang mga ngiti sa akin, habang patuloy pa rin sa paggalaw ng kanyang mga balakang. Alam kong sinasadya niya yon, upang mas lalo ko pang maramdaman ang kanyang kagustuhan. Anong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya. Ramdam ko ang garalgal sa boses ko, dahil tuluyan na siyang nagtagumpay upang akitin ako. Baby, aminin mo nga sakin, nagseselos ka ba kay Diana? Pag-uulit niyang tanong sa akin. Hindi ah, bakit naman ako magseselos? Naisip ko kasi may gagawin pa ako, kaya bumaba ka na doon at mag-almusal. Mamaya na lang ako kakain, tanging sagot ko sa kanya. Are you sure baby? Bakit ang laki-laki naman yata ng sinulat mo dyan, sabay turo ng nguso niya, sa malaking notepad na sinulatan ko kanina. Ramdam ko ang pamumula ng aking pisngi, sa sobrang pagkahiya. Malaking word na, nagseselos ako, ang nakalagay sa notepad, na sinulat ko. Talaga bang hindi ko alam na sinulat ko yun? Agad naman niyang pinisil ang ilong ko, habang pilyong nakangiti pa rin sa akin. Babe, alam mo walang ibang babae na pwedeng umagaw sa akin mula sa'yo, dahil hindi ako papayag. Kung noon nga na hindi ka pa dumating sa buhay ko, walang pwedeng lumapit sa akin, ngayon pa kaya na alam ko sa sarili ko. Kung gaano kita kamahal. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko, wala nang iba. Kaya huwag ka nang magselos kay Diana. Ganito na lang, hindi na ako tatanggap ng kahit ano mula sa kanya. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo, kahit na ang tumingin sa kanya kapag nag-uutos ako, hindi ko na rin gagawin. So okay na ba yun sa'yo? Malambing niyang pagkakasabi sa akin. Parang bata naman akong tumungo, dahil hanggang ngayon nahihiya pa rin ako sa aking sinulat kanina. Taray, ang ganda mo ngayon girl, daig mo pa ang artista. Smile ka naman dyan, kaloka ka. Araw ng kasal mo ngayon. Bakit mukhang Biyernes Santo yang pagmumukha mo? Agad akong nakabawi mula sa malalim na pag-iisip. Nang marinig ko ang boses ni Cindy, isang bakla na kinuha ni Draco, upang mag-makeover sa akin. Hindi ko kasi alam kung bakit ako kinakabahan. Magkahalong excitement at kaba ang nararamdaman ko. Pero sabi nga nila, normal lang daw yun sa mga nakaranas ng magpakasal. Tumingin ako sa salamin, at agad akong namamangha, dahil sa kakaibang transformation na ginawa sa akin ni Cindy. Kahit na ako, parang nahihirapan na ring kilalanin ang sarili ko. Kaya pala nababaliw sa'yo si Sir Draco madam, halatang halata naman na nakakabaliw yang ganda mo, napapangiti na lang ako sa uri ng pambubble sa akin ni Cindy. Madam smile, agad naman akong nagbigay ng isang matamis na ngiti. Nang makita kong kinuhanan ako ni Cindy ng picture, halos hindi ko na mabilang kung ilang ikot na ang ginawa ko. Habang suot ang wedding gown, dahil sa walang tigil niyang kakapicture sa akin. Nagtaka nga ako, bakit hindi pa dumating ang mga photographer na kinuha ni Draco. Si Cindy lang ang sumando sa akin sa hotel na tinutuluyan ko. Sumusunod pa rin kasi si Lolo at Lola sa traditional wedding ng Pinas, kaya pinaghiwalay muna nila kami ni Draco ng tulugan kahit isang gabi lang. Sa araw ng kasal na daw kami magkikita. Nagalit pa nga ang mga ito, nang mabalita ang sinukat ko na ang damit ko sa kasal. Teka Cindy, saan pala ang mga entourage ko, bakit hindi ko sila nakikita? Tsaka kahit ang mga photographer hindi pa rin dumating. Akala ko kasama yan sa package ng wedding planner, na kinuha ni Draco, takang tanong ko kay Cindy. Madam ang mga entourage mo nasa kabilang room, kasama ang mga photographer, sa labas ng simbahan na lang daw kayo aantayan, at doon kuhanan ng pictures, sumang-ayon naman ako sa naging paliwanag ni Cindy.
Ganun ba, edi sige bilasan na natin, baka tayo na lang ang hinihintay sa simbahan. Agad kong sagot kay Cindy, at nagmamadali na ring bumaba sa hotel na aking tinutuluyan. Inalalayan niya ako, at sinigurado talaga niya na hindi sumayad ang gown ko sa lupa, tinulungan niya akong umupo sa lakang white na Bentley, na siyang magiging bridal car ko papuntang simbahan. Nagtataka pa nga ako dahil akala ko isang white Rolls Royce limo ang magiging bridal car ko, dahil yun ang sinabi sa akin ni Draco, tapos bigla na namang nagiba. Madam, sa simbahan na lang tayo magkita ha, hindi kasi pwedeng dyan din ako sasakay. Narinig kong palam sa akin ni Cindy, nang makita niyang kampante na akong nakaupo sa loob ng sasakyan. Okay sige, salamat Cindy, pahabol kong wika. Di nagtagal ay umusad na rin ang sinasakyan ko. Nasa kahabaan na kami ng New York Expressway, nang napapansin kong tila napapalayo na yata ang sasakyan namin. Lalo akong kinabahan, nang mapagtanto kong lagpas na pala kami sa simbahan, kung saan ikakasal kami ni Draco. Mang Juan, ibalik mo ang sasakyan, lagpas na tayo, tarantang sigaw ko kay Mang Juan ang matagal ko ng personal driver. Ganon na lang ang pagkagulat ko, nang tumingin ako sa rearview mirror. Marie, malakas na sambit ko sa pangalan niya. Laking pagtataka ko kung bakit siya nandito. Kamusta ka na Katnaya? Nagawa pa nitong pagdugtungin ang dalawang pangalan ko. Nakita kong mas lalo pa niyang binilisan ang pagpapatakbo ng kotse, habang tumatawa. Marie please, hinihintay na ako ni Draco sa simbahan. Bakit mo ba ginagawa ta? Parang naiiyak kong wika sa kanya. Tumigil ka, hindi na maghihintay sa'yo si Draco, dahil matutuloy pa rin ang kasal niya kahit wala ka. Bigla naman akong nalito sa sinabi niya. Ano? Paanong matutuloy ang kasal niya nandito pa ako, tanong ko sa kanya. Show nga ka ba? Kawawa ka naman. Si Sandra ang pakakasalan ni Draco, at hindi ikaw alam mo, napakalaki mo talagang show nga. Matagal mo nang ginawang nurse si Sandra, pero hindi mo pa rin siya nahahalata. Minsan kasi, paganahin mo na rin yung utak mo. Hindi. Ibalik mo ang sasakyan Marie parang awa mo na. Kailangan ako ni Draco. Kailangan ako ng mga anak ko. Naghi-hysterical na ako sa loob ng sasakyan, dahil sa mga narinig ko mula kay Marie. Hindi matanggap ng sistema ko, na iba ang kilalaning ina ng mga anak ko. Halos nanlalabo na ang aking mga mata, dahil sa mga luhang nag-uunahan na sa pagpatak mula dito. Bahala na ipaglalaban ko ang pagmamahalan namin ni Draco. Hindi pwedeng ikasal siya kay Sandra, inagaw ko ang manibela mula kay Marie, kaya agad na nagpag-iwang-giwang ang takbo ng aming sasakyan sa gitna ng kalsada. Matagal ang pag-aagawan namin ng manibela, hanggang sa nasindak ako nang makita kong mababangga kami sa isang malaking tanker ng truck, na may lamang gasolina. Mabilis akong tumalon sa kotse, ngunit nahagip pa rin ako ng apoy, dahil sa agarang pagsabog ng aming sasakyan, at hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. To make your relationship work will take love. Continue to date each other. Take time to show each other that your love and marriage grows stronger. With time it will take trust to know that you truly want what is best for each other in your hearts. It will take dedication to stay open to one another, and to learn and grow together. Without knowing exactly what the future brings, it will take loyalty to go forward together. And it will take commitment to hold to the journey you have both pledged today. Dahil sa narinig na sinabi ng pari, sinumpa ni Draco sa sarili, na simula sa araw na ito, magtitiwala na siya sa lahat ng sasabihin ng kanyang asawa. Wala siyang ibang pakinggan at pagkakatiwalaan, kundi si Sanaya lang. Ibibigay niya ang buong tiwala niya dito, upang hindi na maulit ang nangyari sa nakaraan. And now by the power vested in me by Draco and Sanaya, it is my honor and delight to declare you married. Go forth and live each day to the fullest. You may seal this declaration with a kiss. Madamdaming binuksan ni Draco ang vil.na nakatabon sa mukha ng akala niyang si Sanaya, at masuyong tinawid ang pagitan ng mga labi nila. Nagulat pa siya sa naging reaksyon nito, dahil mas naging agresibo itong humulik na parang first time lang na humulik sa kanya. Agad niyang pinaghiwalay ang mga labi nila, saka humarap sa mga taong naka-witness ng kanilang kasal. Samantalang sa isang nakatagong isla, makikitang pinagtulungang buhati ng dalawang malalaki. At matangkad na lalaki ang isang sunog na katawan,
papasok sa loob ng mataas na hospital building. Parang condominium kung titingnan ito, dahil sa sobrang taas. At nang makapasok na sila sa loob ng building, agad nilang nilagay ang sunog na katawan sa isang incubator machine, para agad na masuportahan ang paghinga nito. Mabilis namang inisikaso ng mga doktor ang dinalang sunog na pasyente, at pinaglalagyan ng iba't ibang aparato ang katawan nito. Ilang sandali pa ay biglang nagbukas ang pintuan ng mismong silid na yun, at iniluwa doon ang galit na anyo ng isang tao, na siyang kinatatakutan ng lahat na nandun. Pagkakita sa kanya, agad na lumuhad ang dalawang lalaki sa kanyang harapan. Grandmaster, karapat-dapat po kami sa inyong parusa. Dahil hindi namin nagampanan ng maayos ang aming trabaho. Nalinlang po kami ng mga kalaban. Hindi namin akalain na ginaya pala nila ang mukha ng Eagle Queen, kaya nahuli kami nang dumating. Patawad Grandmaster, naging pabaya kami sa aming trabaho, umiiyak na pagmamakaawa ng dalawang bodyguard. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay hindi nila inaasahan. Sabay na nandilim ang kanilang mga mata, nang tumilapon silang dalawa sa labas ng nakasarang pintuan. Nasira ito dahil sa lakas ng pagkakasipa ng Grandmaster nila. Estupidez. No me muestres hasta que la reina Aguila se recupere. Galit na sigaw ng Grandmaster sa kanila. Kahit na Spanish language ito, alam pa rin nila kung ano ang nais nitong iparating sa kanila. Katangahan. Wag na wag kayong magpakita sa akin, hanggat hindi gumagaling ang Eagle Queen. Kahit masakit ang kanilang katawan, mabilis pa rin silang umalis sa harapan ng kanilang Grandmaster, sa takot na madagdagan pa ang maaaring gawin nito sa kanila.